Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? Dito pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And sa ngayon po, no, tatalakayin po natin yung tinatawag po nating sakit ng fatty liver. And i-remind ko lang po sa inyo guys, no, na ang ating information na binibigay po dito is based po yan sa kung saan kung papaano ko ginagamot po ang aking mga pasyente. So, nanggagamot po ako base po sa spiritual na kung anong alam ko. And gumagamit po ako ng herbal bukod pa po sa mga orasyon, panangga, haba, calming, or kung ano-ano pa, no. And remind ko sa inyo guys, no, ang pinaka matagal na po ako nanggagamot, no. And mahigit na pong 10 taon when I was still 40 years old. So, sa akin, sabi ko nga is like, ang sakit po talaga natin is galing po sa ating kaisipan. And along the ways po talaga pong makikirid over po natin yan. And so, napapansin niyo po na pag nagtatawas po ako, gumagamit po ako ng tarot card, no? And sa totoo lang, no, hindi po ako sanay na manghula or sanay po na magka-card po kung ano pong kinabukasan natin. Although ginagawa ko siya just in case po na gusto kong malaman kung ano po talaga nangyari po sa inyo, then alam ko kung paano po kayo gagamutin, no? Just like that, no? And so sa akin, advice ko lang po sa inyo, no, kasi alam ko talaga po na marami po sa inyo talaga po ang nag-reach out sa iba't ibang klase po ng manggagamot, no. Kung meron kasi kayong manggagamot, mag-stick po kayo doon. And try ninyo po talaga na sundin ang lahat po ng sinasabi nila. And palipasin po ninyo ang 3 araw kung sakali po magpapatingin po kayo sa iba. Kasi ang sa akin kasi, usually sa akin, no, ayoko po kasi na nagpapagamot po kayo sa iba and then magja-jump po kayo sa akin and hindi pa kayo tapos doon sa iba, no. Ang grabe po kasi ang tama nun sa espiritu nyo. Ang ginagamot po kasi namin is spiritual, no. And sa akin, my way of panggagamot is like, alamin ko kung ano nangyari sa inyo and tingnan ko kung kailangan or alisin ko kung ano mang masasamang entity po na nasa katawan po ninyo, and then lagyan po natin ng panangga, no. And iinom po kayo ng herbal to let you know talaga po na meron po kayong sakit. Kumaga sa akin, i-confirm po niyo sa sarili niyo, meron po kayong sakit na kailangan po niyong harapin. And believe me guys, no, pag nakainom po kayo ng gamot, nakainom po kayo ng herbal, mag-o-okay po kayo kaagad. Ang problema lang po kasi niyan, kasi mostly kasi sa atin is like, hindi marunong magpahinga. Usually kasi talaga po, ang sakit po natin, sobra lang po kasi tayo sa pagod. Sobrang pagod sa pag-iisip, sa katawan. And ang tatamaan po kasi natin yan, yung katawan po natin. But actually, everything in our body is come from our mind. Kahit po yung mga ugat-ugat dyan, and lahat po yan is connected po siya sa ating brain. And kaya po, kapag ka-stress ka po talaga, ang tatamaan po natin is yung ating fatty liver. And ang fatty liver po, kung titingnan po niya, sakit po natin actually is sa liver at saka pancreas, dito po yan, di ba? So kung mapapansin po niyo guys, yung dito ninyo, masakit po siya. So mag-start po kayo niyan, mag-start po kayo niyan na makakaramdam po na parang hindi po kayo natutunawan, or yung kakain po kayo parang lalabas po, and nandyan na rin po yung parang bago po nangyari yan is like nagkaroon po kayo ng sobrang diarrhea, or sabihin po natin na nagdudumi. Sorry sa mga kumakain, no. So then nagpa-doktor po kayo and gumaling kayo, but then not really, no. Yung liver po ninyo is natatamaan na po siya. Bakit po, no? Ang fatty liver kasi natin, ito po yung tinatawag po natin na yung nagsasala po, di ba? Liver po is nagsasala po ng ating gamot, ng ating kung ano po yung kinakain natin. Siya po ang magdi-decide. Siya po ang magdi-decide kung saan po siya papunta. Kung halimbawa po kung ano po yung kinakain mo, like carb, mapupunta po siya sa sugar, yung protein, so magbibigay po siya ng kagandahan po sa ating heart, sa puso, sa isip, no. Ang carb po talaga is like sa lakas, no. And mostly sa mga Filipino kasi is like napakahilig kumain. And parang sobra-sobra tayo sa pagkain. In fact, wala na po talaga tayong ibang iniisip, no, pagkain lang.
And siguro napansin niyo guys, no, I'm just being so blunt, no, or prangka lang po kasi talaga kung magsasalita. Minsan kasi hindi pa nga katatapos lang po, hindi pa nga kayo nakapaghugas ng plato, nag-iisip ka na kaagad kung ano isusunod, no. So, parang sa atin kasi na mga kaugaling Filipino is like, parang napaka ano po natin na, parang takot na takot po tayong magutom. And this is why ang body po natin parang nagre-receive na lang po siya ng ang body lang po ang nagre-receive ng nutrient, pero hindi po ang ating kaluluwa at hindi po ang ating pag-iisip. So try po talaga na ano, kasi pag once kasi po na sunod-sunod ang kinakain po natin, tapos usually kumakain ka dahil stress ka, lalo ka po niya hindi matutunawan, and hanggang sa ang liver mo is nagfe-fail po siyang magpo-function. So, ang unang-una po niyan is like yung hindi ka po nakakatulog kasi yung mind mo nga po, instead na matutulog ka, yung mind mo is kung saan-saan siya napupunta, and bukas, parang tulog ang pakiramdam mo pero ang diwa mo bukas. No, iyon po isa po sa mga sintomas po na tinatawag po nating kulam or barang, but hindi po sa lahat ng pagkakataon, no. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede nating isisi ang ating sakit sa kung sino mang gumagawa sa atin, no. Actually, stress lang po yan na hindi ka makaget over sa nangyayari. And either way, nag-away kayo ng husband nyo, nag-away kayo ng family nyo, may alitan po ang within the family. Although totoo po na mayroong entity po dyan na involved, pero actually ang entity, ang masamang entity kasi is parang na-absorb po natin sila pag we are so angry. Yung parang grabe po yung hatred natin na parang hindi ka marunong magpatawad. Yung galit po talaga pong sobra-sobra po talaga. So, sa atin, ang mostly, parang sa akin kasi is like, mostly sa atin, parang hindi pa talaga tayo aware na hindi lang tayo ang nandito sa mundo po natin. And ang fatty liver kasi talaga po is nag-aano po siya ng yung siya po kasi ang nagde-judge siya kung ano ang kinakain mo, saan siya mapupunta. Okay? And this is a symbolize of Gemini rising, no. Ito siya yung parang batas. Ako ang dapat papunta dito, apat ganito nga ganyan. And kapag nagkaroon ka ng problema, actually, na parang nawalan ka po ng pag-asa, nawalan ka po ng parang ano ba, yung bagang parang ikaw mismo yung parang nagkaroon ka ng judgment sa iba, either way, bagang pagmumura po natin, no, buwisit ka, hayop ka, and pwede din po na wala ka pong magagawa sa sitwasyon, lahat po yan nagbabackfire po sa'yo, and ikaw po ang natatamaan nun. And unang-una niya parang hindi ka na po nakakatulog, no, isa yon, no. Ang fatty liver kasi marami siyang dalang problema. Andiyan na po yung hindi ka makakatulog, andiyan na po yung hindi ka pang kapag-concentrate, no. Andiyan na po yung para kang tulala, andiyan na po yung kasi sobrang sakit po ng katawan. And pagising mo pa lang sa umaga, imbis na parang nakapagpahinga ka, para lugod binugbog ang lahat ng katawan mo. And masakit po na talampakan. Andyan na po yung nagpa-blood po yung paningin. Nandyan na po yung tumataas ang uric acid, UTI, ulo nahihilo. Nandyan na po lahat, no? And kapag ka actually hindi mo ka-aware na actually ang dahilan po ng fatty liver mo is sa mga entity po na nagigets mo, nakukuha mo, no, and yung mga ano ng kapitbahay, yung hatred ng kapitbahay, kasi when we are so angry, kahit ikaw or siya, actually pag magmamatch po yung level niyo, dalawa kayo niya matatamaan. 'Di ba yung sinabi po natin, pag nagagalit tayo sa mga anak natin, nagagalit tayo sa ating asawa, at kapag nakapagsalita ka ng masakit, and then marirealize mo, actually ikaw po na nagsasabi niyan, ikaw po ang mas natatamaan kasi you feel more pain, no. Nandiyan na po yung stress ka sa pera, humihingi yung anak mo ng ganito, ng ganyan, tapos wala kang maibigay. So instead po na ang defense mechanism po natin, no, lagi nasabi tayo, itong batang ito mukhang pera, puro na lang pera, puro na lang pera. Pero actually kung meron kang maibigay niyan, like
magaan po ang loob mo kasi meron ka pong maibigay. There is something lack in ourselves actually na hindi po natin alam. Hindi po yan sa ano na parang nagsisikap ka naman. Yes, I know that, no? Kasi ito nga yung mga tatalakayin natin sa mga susunod po, no? Ang fatty liver, ganun po yun. That's actually, yan po ang mag-fail sa iyo kapag you are judged and then you also judging others. And mahirap po siyang i-convince. Sabihin ko nga po nga, eto nga ginawa ka. Although sa astral po yan, yes, ganun po talaga ang nangyari. Pero kung titignan po natin sa ating physical aspect ng pamumuhay, sa katawan po talaga natin, magmamaterialize po siya as a disease. Ang disease is dis-ease. Yung parang hindi ka komportable sa katawan mo. And then, sige pa rin ang trabaho. And then, nandyan na yung connected siya lagi sa ating, sa ating goiter. Yung tinatawag po natin na So, yan. Pag meron ka po dito talaga, may problema ka po niyan sa heart, may problema ka din po sa liver. So, pag ang nag-enlarge po ang liver po natin, nagkaroon po tayo ng fatty liver, yung fatty liver na sinasabi natin, nandyan na po yung tinatawag natin na heart problem as well. And andyan na po yung creatinine, yung sa paa, yung parang kung sa lalaki, nandyan na po yung prostate. Sa babae, nandyan na po yung magkabukol-bukol ka po sa mga parts po ng breast, hormonal imbalance, no? And nandyan na po yung sa natin, yung hindi ka po makakatayo. And dahil po nagdala ka po ng potassium and so on. So, ang sakit po ng likod niyan, masakit ang likod. And alam mo ba kung bakit masakit ang likod mo? Actually, hindi naman talaga siya physical na kasi wala pong nangyari sa likod mo. Barado po ang likod mo. You know why? Kasi nga po parang iniisip mo, tigta-tridor ka, or parang isip ka po talaga ng problema na merong sumasaksak sa iyo sa likod, or merong kang, is always, sa psychological. Pero sa akin guys, no, ang lahat po kasi yan is like, natural po na ng kalikasan, di natural din po na kalikasan ang pwede ninyong igamot. Kung iinom po kasi kayo, kung mapansin niyo guys, ang fatty liver, hindi ka po niyan binibigyan ng doktor. Ang binibigay lang po kapag ka grabe ka na po. Hindi, halimbawa po, tumaas masyado po ang creatinine mo, mataas ang sugar mo, pero hindi mo iniinda, hindi mo ginagamot ang fatty liver mo, is the same thing din po. Mag-fail po yung ibang parts po ng katawan mo. And siguro pa unti-unti kong ibibigay sa inyo kung ano po ang nun. Pero lahat po yan actually cause po sa ating mind, sa ating pag-iisip. Stress ka, o sabihin po natin na yes, because of someone else. But it's also true na pwede kanyang ginagawa. Pero hindi po kasi yan makakapasok sa iyo kapag ka ikaw po actually is very sensitive, very aware, and may tumitira sa iyo, pero hindi mo siya dapat na kumaga sa akin, confirm mo po na meron kang ganito, and then after that, do something else para ma-stop po siya, and then gamutin mo siya in a nature, galing po sa nature, natural, kumuha ka ng panangga kung kailangan, and then move on sa life mo. Huwag kang magfo-focus po sa sakit mo. Okay? So, yan po ang gusto kong i-share sa inyo guys, lalo na pagdating po sa fatty liver. And siguro part 2 nito is like paano po natin gamutin, no? So, see you guys, sa part 2 po.